Okay, nagbabalik po ang programang Balikasan, Balik-Kalikasan. Sa ating pong pinapaliwanag, binabagi sa inyo ang isa pong napakagandang katotohanan na dapat natin maranasan na sa Diyos ang awa, na sa taong gawa. At una sa lahat po, kumikilala tayo sa isang Diyos na may likha ng lahat. Out of nothing, siya po ang lumalang mula sa wala. Kaya nga po, ang nilik na magkaroon ng lahat na naririto sa daigdig, naroon ng paraiso, nilikha naman yan tao ayon sa kanyang larawan at wangis, si Adan at Eva. So that ito po ay may kaganapan. At lahat po ito ay nauwi sa isang proseso. Kung paano ma-realize na sa katauhan na minahal ng Diyos at nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan at wangis, ito po ay nagkaroon ng mas maliwanag na kahulugan na ang anak ng Diyos mismo ay nagkatawan tao. At ang lahat na nilikha ng Diyos sa magitan ng salita ay nagkatawan tao. So, na-reveal sa atin ang Diyos ng pag-ibig na buhay. Ang Diyos natin ay buhay. Siya may pakialam. Siya ay marunong magmahal. Nilikha ang lahat ng bagay out of nothing. Hindi sa magitan ng Big Bang Theory. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Hindi ayon sa larawan at wangis ng Chongo o na monkey. Tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis. At anong kawangis ng Diyos? Walang iba kundi ang larawan ng Diyos na di nakikita ay sino? Jesus Christ. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Si Kristo ang image of the invisible God. So that yung buhay ni Kristo, diyan po nahahayag ang kagandahang loob ng Diyos na lumikha. Dito sa magitan ng buhay at aral ng Panginoong Kristo na ipadama kung paano ang buhay ng Diyos, the Creator of the universe, ay nagmamahal with patience and understanding. And through His loving mercy, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak at ipinadama sa atin kung paano ang pag-ibig ng Diyos, sacrificial love ni Jesus Christ ay naipadama sa katauhan. So that na ibabalik po sa programa ng Balikasan, hatid sa atin ang Bukas Palad Philanthropia Incorporated na nagtataguyod ang kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. So that ito pong programa ito ay mapapanood din sa www.ustream.tv/channel.kakampionline at sa YouTube po. Importante po na lumawig itong diwa ng Diyos, na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. So that Christianity is a way of life. Hindi ayon sa memory verse lang, hindi ayon sa pagbabasa lang ng Biblia, isinasabuhay po ito. At ating po maunawaan ang kahulugan ng buhay na magiging iko'y makahulugan ito kung maunawaan natin kung paano tayo makikiisa kay Kristo na anak ng Diyos. Paano ba natin ma-experience na tumawag sa Ama ni Kristo na atin ding Ama namin? So that atin po ibabahagi sa inyo ang kahulugan ng incarnation. Anong dahilan ng pagparito ni Kristo sa daigdig? Si Kristo mula sa langit, merong ama, walang ina. Si Kristo na bugtong na anak ng Diyos, sinila ni Birhen Maria, may katawan at dugo, ngunit wala siyang ama. May ina sa daigdig, walang ama. Si Joseph, hindi niya ama. Makita po natin ang pagiging kahulugan ng incarnation. Okay. Sa ating mga presentation ng PowerPoint, nakita mo? So, Christ is born, glorify Him. Pag Christmas, sineselebrate po natin ang Nativity of Jesus Christ. September 1, ayan, nagbabadya na. September, October, November, December. Bakit September 1? The feast day of creation. Pinagdiwang po yan. September 8, birthday ni Mama Mary. Okay?
So, dumaan ang taon, 14 years old si Mama Mary, ay nagsilang naman kay Jesus, December 25. March 25, bumati ang Anghel Gabriel kay Maria. Hail Mary, full of grace. Matuwa ka, magalak ka. Kinalugdan ka ng Diyos, ikaw ay maglilit, mga anak ng isa lalaki, tatawag mong Jesus. March 25 po yun, Annunciation. Pinagse-celebrate niya. Pagdating ng December 25, isinilang ni Maria si Jesus, ang Mesiyas in God's time. Kaya 9 months po na sinapupunan ni Maria si Jesus. So that yung salita ng Diyos na lahat ay nalikas sa magitan ng salita, nagkatawan tao, na-reveal. May katawan at dugo. Hindi multo. Hindi produkto ng imagination. Real na tao. Totoong tao. Anak ni Maria, may laman at dugo. Okay? Yan ibig sabihin, ang Christ is born, glorify Him. So, luwalhati sa Diyos sa kaitaasan at sulupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Makita natin sa icon, si Jesus ay nababalot ng swaddling clothes. May dalawang hayop. At siyempre, yun ang sinakyan nila. Nag-fly to Egypt. Ayan, pumunta ng Bethlehem, doon sinilang. And then dumating yung mga 3 hari, naghandog ng ginto, kamanyangan at mira. Si Joseph, na ito sa una, para nagugulumihanan. Paano nanganak si Maria? Birhen. Paano siya, para bang ikang ay natupukan ba siya ng ipot sa ulo? Hindi po. Ina-explain ng matanda. O yun. Kinintriga siya. Ayun. Then, dumating din mga pastol at naroon din yung anghel. Nakita po natin. Genesis na yan. Si Kristo ay isinilang. Okay, next. Bakit nagkatawan tao ang anak ng Diyos? So, may purpose po. Anong mission ng Diyos? Kung sinasabing nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanilang larawan at wangis, maring taglay na agad ang larawan at wangis, pero na-distort po yan. Bakit nagkatawan tao anak ng Diyos? Upang maging ganap na tao ang tao na isinilang at nilikha ayon sa larawan at wangis ni Kristo mismo na anak ng Diyos. Ang paliwanag po ayon sa Biblia, si Jesus ay naparito upang upang tawagin ang mga makasalanan. Ayan po si Jesus. Oun, ICXC. Ibig sabihin po niya sa Greek, Jesus Christ. Humayo kayo't unawain ninyo ang kahulugan nito, habagang ibig ko at hindi hain, sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal. Kita ninyo? Yung mga banal na tawag na, sumunod na, kaya nanatiling banal. Yung iba naman ay hindi pa natatawag, kaya ngayon pala tinatawag. Yun yung mga makasalanan. Okay. Next. Upang pangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sumasakin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. At sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantalang nakikinig kayo. Lucas 4:18, 19, 21. So ito po ay actual experience ni Jesus sa sinagoga na siya po ay lumaki ayon sa matandang tipan sa tradisyon ng Judaism. At siya po ay nasa sinagoga noon at siya ay napili upang magbasa ng banal na kasulatan. At nabanggit doon sa sinabi niya, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan samantala nakikinig kayo. Yung mga rabay nakikinig sa kanya. Yung mga pariseo nakikinig sa kanya. Natupad yung hula na si Jesus mismo ay naparito upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. So yung mga dukha, yung mga bihag, mga injustices, yung mga bulag, yung mga pipi, yung mga bingi, yung mga ikang ay inaapi. Ayan, yung mga abang-aba na mga tao.
Okay, next. Upang gawin ang kalooban ng Ama, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugos sa akin. 1:6-38. So that makita po natin ang buhay natin Panginoong Kristo, ang katuparan ng pagiging masunurin. Yung kalooban ng Ama. Ano ba yung kalooban ng Ama? Wala nakatupad po noon maliban sa anak ng Diyos, Jesus Christ. Okay? So that yung pong virtue ng obedience, ay ito po rin ang isang disiplina at bunga ng Espiritu Santo na sapat nating kamtin. The fruit of the Holy Spirit. Yung obedience as a virtue, ito po importante. Maging masunurin tayo sa batas ng ating bayan. Maging masunurin tayo sa batas ng senior citizens. Maging considerate tayo sumunod sa batas para sa kapakinabangan ng persons with disabilities or PWDs. Sumunod tayo sa batas ng ating DSWD. Sumunod sa batas ang mga kongresista at mga senador. Huwag magnanakaw. Batas ng Diyos yan. So that yung batas ng tao ay ito po ay practical na application ng batas ng Diyos. Ay anong batas ng Diyos? Igalang mo yung ama at ina. Yung mga senior citizens, igalang mo, yung matatanda. Bigyan mo sila ng blowout. Mag-text ka sa kanila. Dili kaya isama mo sa Facebook mo. Isama mo sa prayer mo. Padalhan mo ng gamot. Ano pa? Huwag magnanakaw. Yung mga pagnanakaw ng tingin, pagnanakaw ng espasyo, pagnanakaw ng oras, bawal yan. Huwag magsisinungaling. Ika nga'y pagsisinungaling sa magulang, pagsisinungaling sa teacher, pagsisinungaling sa employer, pagsisinungaling sa BIR, pagsisinungaling sa mga traffic enforcer, pagsisinungaling sa mga manager. Naku, lahat sinungaling na. Sino nakatupad? Lahat tayo may sa ibang paraan, iba't ibang degree, tayo ay violators and trespassers of God's law. Kung ating ikangay nalabag din ang batas ng lipunan, nalabag na rin natin ang batas ng Diyos. Kaya pinapaunawa sa atin ng Panginoon, paano ba tayo makasunod sa kalooban ng Ama? Ay di sundin naman natin ang utos ni Jesus Christ. Sapagkat si Kristo lang makatupad sa kalooban ng Ama. Ang nakakita kay Kristo, nakakita na sa Ama. Ang tumanggap kay Kristo, tumanggap sa Ama. Ang sumunod sa utos ni Kristo, tumanggap ay sumunod na rin sa kalooban ng Ama. Importante po yan. So that wala ng iba pang paraan except na ituro na po at naipahayag na ni Jesus Christ ang kalooban ng Ama. Okay. Ano susunod? Upang ipaliwanag at ganapin ang kautusan. So yung mga hula ng propeta sa Old Testament na fulfill na po ni Jesus Christ. At ito ay napagkamalian at ayaw tanggapin ng mga Pariseyo sa kanyang kapanahunan. Huwag niyo akalain na parito ko upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Na parito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Mateo 5:17. So walang iba ng pagpaliwanag, walang ibang tumupad sa mga hula ng propeta at nakasulat sa Old Testament maliban yung lawgiver mismo. Sinong lawgiver na kausap ni Moises sa bundok ng Sinai? Si Jesus Christ po yun, yung salita ng Diyos. Siya po ang nagpaliwanag at tumupad noon 10 commandments. Okay. So that yung kautusan at yung aral ng mga propeta Isaiah, Ezekiel, propeta Elias, lahat po yan tinupad ni Jesus Christ. Propeta Micah, Hosea, yung nakasulat sa Biblia, si Jesus Christ kung tinutukoy doon. In God's time, ay nagkatawan tao ang salita ng Diyos, nakipamayan sa ating piling, nakita, narinig, nakasama ng apostoles, at ipinahayag sa buong sanlibutan. Yan po ang anak ng Diyos, ang bugtong na anak ng Diyos, si Jesus Christ, the image of the invisible God. Okay?
So that ito importante po yung meaning na ating pagiging Kristiyano. Kung maunawaan natin ang kahulugan ng pagkatawan tao ni Kristo. At maunawaan din natin, bakit ba tayo sinilang sa daigdig? Bakit ba natin sineselebrate ang birthday natin? Ha? Na mag-celebrate ka ng birthday ba, na i-blow out mo ang iyong kaibigan? Mo sigurado, inuman yan, ano? Na i-blow out mo ba ang iyong magulang? Yun ang tanong, ha? Sinunod mo ba yung kalooban ng iyong magulang? Kaya ka nabigyan nila ng pera para i-blow out mo, ipadama mo ang pagmamahal mo sa embarkada? Nadama mo ba ang pag-ibig na yung magulang, kanilang sakripisyo? Pinasalamatan mo ba sila? Nagpasalamat ka ba sa Diyos na nagbigay sa iyo ng mabuting magulang? Nagpasalamat ka ba sa Diyos na sa bunga ng pagmamahala ng iyong ama at ina, isinilang ka sa daigdig? Nagpasalamat ka ba sa Diyos at nadama mo ang pagsisikap na yung magulang na pag-aral ka? Nagsakripisyo sila para sa kamaganda mong kinabukasan. At ngayon may trabaho ka na, umaani ka na ng bunga na yung pinaghirapan, naalaala mo ba yung magulang sa tuwing birthday mo? Sana naman, hindi pa huling lahat. Maaring senior citizen na yan, maaring lolo't lola na. Ang unawain mo naman, may apo na siya, may anak ka na, hindi pa huling lahat. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Ipagdasal mo, dalawin mo ang iyong magulang. Mahal ka nila. Okay? So yan pong kahulugan ng incarnation. At kung paano natin maunawaan ng katawan tao, anak ng Diyos, nakipamanan sa ating piling, ganun din po natin maunawaan ang kahulugan ng ating birthday at madama natin ang sakripisyo at pagmamahal ng ating magulang. Pasalamatan po natin ng Diyos, pasalamatan natin ang ating magulang. Sa anong paraan? Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Okay? Nais po natin pasalamatan ang mga nagtataguyod ng ating programa sa tulong po ng CSR Partners ng Bukas Palad Philanthropia Incorporated, ang 3,000 Club in the Philippines sa pangunan ni Bing Grande, ang Bahay Tuluyan sa Barangay Masapang, Victoria, Laguna, ang Helsinki Tours and Transport Incorporated with telephone numbers 5637-02626, Mansor Security and General Services 588-0167, ang Extreme Paintball Philippines telephone numbers 5644100, ang Ox Printing Services ni General Manager Henry Autor, Adams Express Travel, at yan din ang mga senior citizens ng Filipino Inventor Society Incorporated. Okay, sa lahat pong ito, ating palaalang kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Huwag po natin kalilimutan, ang buhay ay mahalaga, kaya ito'y mahal. And
Okay, nagbabalik po ang balikasan, balik-kalikasan upang muli po natin ikang ay itaguyod ang kamalayan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Ang primary concern po ng Bukas Palad ay hindi lang physical na assistance and support sa environmental care and protection, kundi upang itaguyod din ang moral environment ng sambayanang Kristiyano. At higit sa lahat ng ating mga kababayan na Pilipino, piling-pili, pinong-pino. Paano po natin ay ma-rectify ating pamumuhay na nanaayon po sa kalooban ng Diyos, yung moral environment. Kailangan din po panalangin natin ang ating mga leaders, ang government officials, ang public servants ay magkaroon ng moral principles upang ito po magbigay sa kanila ng lakas at pagsusumikap para itaguyod ang magandang kinabukasan ng ating bansang Pilipinas na binubuo ng mga Pilipino na piling-pili, pinong-pino. So lahat po yan is a process. We are all in a journey from this world to the heavenly kingdom. At narito po ang ating programang Balikasan, Balik-kalikasan, kung paano po natin sinisikap ipaunawa ng iisang Diyos natin ay buhay, marunong magmahal. Una sa lahat, ang kanyang pag-ibig. Nilikha niya ang lahat mula sa wala. God created everything out of nothing. At siya ang pinagmulan ng lahat. Ganon din naman, nilikha ng Diyos ang lahat sa magitan ng salita. At ang salita ng Diyos na katawan tao, yan po si Jesus Christ na isinilang Birhen Maria sa Bethlehem. Na ang lahat ay nalikha para kay Kristo at walang ibang nalikha, hindi sa pamamagitan niya. So that yung salita, the Word of God, ay tunay na naging tao, katulad natin, na nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Pero tayo nagkamali. Yung ating unang magulang, Adan at Eva, nagkamali. Kaya muli tayong ibinabalik ayon sa original na kalagayan ni Adan at Eva sa paraiso noon. Yan po ang kahulugan ng incarnation. Yan ang kahulugan ng ating celebration ng Christmas, kung bakit natin pinagdiriwang na si Jesus ang Mesiyas na isinilang Birhen Maria sa Bethlehem. At hinahayag ni Jesus Christ na siyang kaganapan ng larawan ng Diyos na di nakikita. So that importante po ito na ating maunawaan. At bago po lahat, nais po natin pahatid muli sa inyo ang nagtataguyod na ating programang Balikasan, Balik-kalikasan. So magitan ng ating paalaala, OWA and SSS. OFW ka ba? Siguraduhing OWA member ka paglabas ng bansa. Sa OWA, mabibigyan ka ng proteksyon, pati na ang iyong pamilya at laging nakatutok sa kalagayan at kagalingan ng mga miyembrong OFW bago umalis ng bansa hanggang pagbalik. Ang OWA ay may welfare offices sa 17 rehiyon sa Pilipinas. Para sa karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa OWA 24/7 hotline sa mga numerong 551-1560, 833-6992 o kaya ay maglagon sa www.owa.gov.ph. Now, I can confidently say, buti na lang, may SSS. Last month, I had a terrible flu. I needed to be hospitalized because I'm dehydrated na. I wasn't able to work for 1 week. I had to settle the hospital bills pa. Buti na lang, may SSS ako. Good standing member ako, kaya ayun, nagamit ko ang sickness benefit ko. Now, I fully appreciate when I see my SSS contribution sa payslip ko. Contribution ko, ipong nagbibigay protection.
Blessed is the kingdom of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. The salvation of our souls, let us pray to the Lord. Have mercy. For the peace of the whole world, for the good estate of the holy churches of God, and for the union of all men, let us pray to the Lord. For the venerable priesthood, the diaconate in Christ, for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Have mercy. For the President of the United States and all civil authorities, and for our armed forces everywhere, let us pray to the Lord. Have mercy. That He will aid them and grant them victory over every enemy and adversary, let us pray to the Lord. Let us commend ourselves and each other and all
the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and unto ages of ages. By the prayers of the Theotokos, Savior, save us. Yan po unang bahagi sa Divine Liturgy of St. John Chrysostom. Yan po Divine Liturgy of St. John Chrysostom, yan po ang misa sa Eastern Orthodox Church. Hanggang ngayon po, nasa Jerusalem, sa Antioquia, Constantinople, sa Russian Orthodox Churches, sa American Orthodox Church, sa Australia, even dito po sa Pilipinas. Yan po ang misa na kinagisnan na Emperor Constantino at Santa Elena. Nung bigyan po nila ng religious freedom ang mga Kristiyano sa silangan, yan po ang tinatawag na Eastern Orthodox Church. May Santa Cruzan. Ayan. So yung misa pong iyan, tinatawag Liturgy of St. John Chrysostom. Yan po yung kinagisnan nila, panahon pa ni Emperor Constantino Santa Elena. At ang unang patriarch po dyan, si St. John Chrysostom, the Golden Mouth. Diyan po sa Hagia Sophia. Yung po ngayon, makikita nyo Hagia Sophia, dyan po sa Istanbul, na yan po yung original na Constantinople. Ha? Yan, panahon Emperor Constantino, Santa Elena. Yan po ngayon ng mga Orthodox churches noon hanggang ngayon. Bagamat wala na po silang katulad noong itinatamasang religious freedom, nananatili pa rin patapat ang mga Orthodox Christians sa banal na Diyos sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At yung pong Orthodox faith na kanilang pinagtibay ng First Ecumenical Council ay sa pamagitan po ng imbitasyon ni Emperor Constantino. Pinagtibay po dyan yung Orthodox faith laban sa mga heretical teachings. Yung heresy po, yung maling aral. Yung Orthodox, yung tamang aral. So that yung pong Nicene Constantinopolitan Creed, yan pong batayan ng Orthodox faith. Ang banal na Trinidad, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At ang Church ay may apat na katangian. One, Holy, Catholic, and Apostolic Church. At ang misa nila, katulad na narinig nyo kanina, yung tinatawag na Liturgy of St. John Chrysostom. Meron pa po nauna dyan, yung Liturgy of St. Basil the Great, na yan po ay pinagtibay ni St. Basil, na umaabot po yan ng 4 hours. Liturgy of St. John Chrysostom, noon 3 hours. Hanggang ngayon, 3 hours pa rin po ang misang yan. Every Sunday, saan mang Orthodox Church kayo pwede mag-observe. So that importante po na malaman natin ang katapatan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang katapatan ni Kristo sa kanyang banal na iglesia tinayo niya na ikangay pinalaganap ng mga apostoles. Yung faithfulness, katapatan ng mga apostoles, the early Christians sa ating Panginoon Kristo. Ganoon pa rin po ang misa. Is the same yesterday, today, and forever. Sa Jerusalem, Liturgy of St. John Chrysostom. Pagdating ng piyesta ni St. James the Apostle, yung October 23, 6 hours po yan. Isang misa lang yan, pero once a year. Ikalawa, yung Liturgy of St. Basil the Great, simula ng 4th century, maabot po ng 4 hours, 10 times a year ginagamit po sa Orthodox. Liturgy of St. John Chrysostom, 3 hours po ang haba niyan. Ginagamit po sa lahat ng Sundays and feast days sa Orthodox Church. Okay? So that makita po natin ang development and divine liturgy, yan ang doxology. Ang tamang pagsamba, doxa, logos.
Katulad ng salitang orthodox. Orthos, straight, correct, proper. Doxa, glory, doctrine, worship. So pagkabitin mo yan, dalawang yan, proper worship, right glory, correct doctrine, katotohanan, katuwiran, wastong papuri. Yan pong orthodoxy. Ay ano po yung kabaligtaran ng tama? Ay di mali. Heresy po yan. Ang mali, tinuturo ng bulaang guro. Mga maling aral yan. Na iyan po ay na-identify na sa Biblia ng mga apostoles. Ano ba yung tama, anong mali? Yung tama, yan ang paniwalaan nyo. Turo yan ng mga apostoles. Isinabuhay ng mga saints. At patuloy na ipinangaral, guided ng Holy Spirit. Yung mali, yan po yung mga aral ng bulaang guro. Humiwalay sila. Nag-iba na tuloy ng doktrina. Kaya nga, heretical. Hindi na po sila kaanib ng Orthodox Church. So that ang Orthodox Church, makita po nyo katapatan niya sa ating Panginoong Kristo, guided by the Holy Spirit. Na hanggang ngayon po, ang Orthodox Church nasa Jerusalem, nasa Holy Land. Nagbabago ang politika, nagbabago ang Israel government, nagbabago ang PLO, nagbabago ang Jordan King. Pero the church established by Christ sa Jerusalem from the time of Pentecost hanggang ngayon po, yan pa rin ang makikita ng mga pilgrims yung nagpupunta ng Holy Land, Orthodox pa rin po. At yung misa ay yung Liturgy of St. John Chrysostom. So yung pagkomunyon ay meron din po, pero hindi lang po pwede magkomunyon ang hindi Orthodox Christian. Pwede rin po mag-observe ang sino man, pero hindi sila pwedeng mag-receive ng komunyon. So that ito po ang bagay na ito, the apostolic tradition ng One Holy Catholic and Apostolic Church, pinaayos na po yan, pinatatag, pinagtibay ng Orthodox Fathers and Saints. At yan po binabahagi natin dito sa programa ng Balikasan, Balik-Kalikasan. So that kung paano tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis, patuloy pa rin po tayo nakakaranas at nadadama natin yung awa at habag ng Diyos sa tuwing makikibahagi tayo sa Divine Liturgy. At sa Divine Liturgy, iyan ang wastong paraan ng papuri pagsamba sa Diyos sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Sa Divine Liturgy, diyan din natin pinapadama ang ating pasasalamat. Eucharistia, Efkaristo. Efkaristisomen, to Kyrio, magpasalamat tayo sa Panginoon Diyos. So that ito po ang ating pagsamba ay maaaring sa magitan po ng mga awitin, himno. At ang dasal ay inaawit. At ang awit ay iyan po ang sinasampalatayanan. Iyan ang doktrina. Kaya meron pong unity and coherence at may constancy of purpose na kung paano tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at wangis sa bagong tipan, patuloy tayo nakikibahagi sa kalikasan ni Kristo bilang Diyos. At yan ay napadadama natin, na-experience yan ng apostoles, na-experience ng early Christians, na-experience ng mga saints and church fathers, at patuloy na pinadadama ng Diyos sa atin, sa ating kapanahunan, sa magitan ng mga liturgy, sa magitan ng prayer, sa magitan ng iconography, sa magitan ng kaayusan ng church, sa magitan ng kanilang mga doktrina and way of life, the right way. Sa magitan ng mga sacraments, muli tayo na ibabalik ayon sa larawan at wangis ng Diyos. So that ang lahat pong ito ating pinagpapasalamat, kalakip ang ating panalangin. In peace, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Totoo po na sa Diyos ang awa, na sa tao ang gawa. Okay, so sa magitan po ng ating patuloy na pagtataguyod ng kamalan at kalinga sa kapwa at kapaligiran tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Patuloy pasalamat natin sa Bukas Palad Philanthropia na may mga CSR partners katulad ng the 3,000 Club in the Philippines, Bahay Tuluyan,
ng Victoria Laguna, Helsinki Tours and Transport, Mansor Security, Extreme Paintball Philippines, Ox Printing Services, Adams Express Travel, at mga senior citizens, at ganyan din ang PWDs and Filipino Inventors Society. Hanggang sa muli po, ito yung kaibigan, RB Castro po lamang, with cellphone number 0947-701-880, siya para kay Father Philemon. And every Monday, 5 to 6 in the afternoon, mapapakinggan nyo Senior Priority sa Radio DWAD 1098 kHz. May the love and mercy of God be with us all in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Hindi na masama ang pag-unlad, at malayo-layo na rin ang ating narating. Ngunit masdan mo ang tubig sa dagat, dati kulay asul, ngayon'y naging itim. Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Upang kung tayo'y pumanaw man sa riwang hangin, sa langit natin matitikman. Mayroon lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Ang mga batang ngayon lang isinilang, may hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na.